but the House panel has committed a grave error or a mistake right from the start. Actually, hindi nila hinihingi na buksan kaagad sa pre-trial. They were requesting na ito ay markahan, may reservation siguro sila sa markings, at i-present sa trial proper ng Senate proceedings. Ang problema lang dito, mula sa simula, walang link itong mga tax records doon sa complaints ng dalawang grupo na nag-file ng impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So ngayon, paano mo ma-justify ang subpoena na hinihingi nitong prosecution panel sa Senado para mapayagan ang pagbukas nitong tax records? Remember also that the tax records are protected by the Data Privacy Act, hindi lang ng Article 270 ng National Internal Revenue Code. So hindi po ito basta-basta. This is a very serious matter which can even be questioned before the Supreme Court in a proper proceeding or petition. So yan ang problema ng House. Hindi sa depensa ang problema. The defense is just doing their work. Siyempre bilang isang abogado na malawak po ang karanasan sa impeachment at para sa kaalaman ng ating mga kababayan, si Attorney Manny Luna po isa sa mga naging legal counsel noon, no, sa panahon po na naghain ng impeachment complaint laban kay dating COMELEC Chair Andy Bautista at maging nagtulak din para sa pagpapatalsik o para sa impeachment kay dating Chief Justice, Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Ombudsman Conchita Carpio Morales. Attorney, ano ho ang masasabi po ninyo sa proseso po ngayon, no, ng pre-trial conference para nga sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, first of all, no, gusto ko munang i-correct ng konti yun. Naging counsel ako ng mga complainants sa successful impeachment ng dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Tapos naging volunteer counsel for the prosecution sa Corona impeachment. And then co-waranto naman yung hiningi ko sa Solicitor General na nag-file ng co-waranto proceeding laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. So on the question kung ano yung aking take dyan sa impeachment ngayon sa pre-trial sa Senate, no, sitting as an impeachment court. Alam mo, yung pre-trial, just like a pre-trial in court, parehas yan ang nature and character. However, dito sa sitwasyon natin sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, may problema dyan eh. Because right from the start, question na ng depensa ng mga abogado ng ating butihing Vice President ang legality, ang validity, ang pagka void ng articles of impeachment. So during the pre-trial, nakita natin na ni-raise po yan ng depensa ni Vice President na ikinabahala at ikinagalit raw ng prosecution na sa tingin ko hindi preparado sa mga ganong klaseng mga taktika dahil akala nila sumasang-ayon na ang depensa sa kanila dahil nag-agree na mag-appear sa pre-trial. Remember, nung nag-file ng answer ang Vice President Sara Duterte, it was an answer at cautelam or answer at cautela, meaning precautionary answer lang yan, Jade at Atmar. Hindi ibig sabihin na tuluyang sinabmit ng Vice Presidente ang issue of jurisdiction diyan sa Senate Impeachment Court kasi kine-question nga nila ang invalidity and voidness ng articles of impeachment na final ng House of Representatives. So, yung pre-trial ay naging, in fact, nag-reset sila, no? Nagkaroon ng second pre-trial. Kasi yung una, more of exchanges siguro sa mga legal matters, sa tingin ko ay pumabor sa depensa. Opo. Ngayon ay may hirit po yung prosecution. Nabuksan po yung tax records ni Vice President Sara Duterte. Attorney, may legal na basehan ba itong
hiling na ito mula sa House Prosecution Panel? Yun nga ang problema dyan. Kine-question ng depensa because remember, nung nasa House pa ang articles of impeachment, hindi pa nga nabuo nung time na yun dahil may hearing sa House Committee on Justice. Binusisi na ng committee yung mga bagay na hindi dapat nila binusisi. Like for example, sinupina nila yung BIR commissioner para dalhin yung tax records at ibang mga records ng ibang agencies o opisina para gawing basehan laban sa Vice Presidente dahil nakita nila na mahina yung impeachment complaints laban kay VP Sara. So ngayon, questionable yan because merong prematurity sa aksyon ng House Committee on Justice because only the Senate sitting as an impeachment court. Sa aking experience and base sa Constitution at sa ating rules ng both houses, only the Senate can subpoena the tax records, hindi ang House Committee on Justice. So, hindi nila buksan yan doon sa level nila, pero yung pamamaraan na ginawa nila mukhang foul. And that becomes an issue now because sa tingin ko walang nexus na na-establish or link ang prosecution para ipasubpina itong tax records ng mag-asawang Duterte. Remember, under Article 270 of the National Internal Revenue Code, confidential ang tax records that can only be open or scrutinized in a proper legal proceedings or in impeachment proceedings. However, hindi po yan absolute. Ibig sabihin, kailangan nasa articles of impeachment yung complaint mo or allegation na merong connection between the tax records at saka yung allegation of unlawfully acquired wealth or ill-gotten wealth, so to speak. So, which I doubt dito because very defective yung articles of impeachment na final ng House with all due respect. Kaya sa tingin ko magkakaproblema dito because if there is no nexus or link that can be established by the prosecution, then there is no basis for the request for subpoena. Opo. Para lang din makarelate po yung ating mga kababayan, tinutukoy pong tax records, attorney, noong panahon na nagsasagawa po ng hearing, yung nasa malaking kahon po yon na hindi po binuksan ng House Committee. Ngayon dito sa pre-trial conference, bago nga magtapos, ngayong araw nga ay inaasahan natin magtatapos itong pre-trial conference, ay gusto ngang buksan, which is, sabi mo, unconstitutional. Hindi po pwedeng during pre-trial buksan itong tax records na ito ng Vice Presidente. Actually, hindi nila hinihingi na buksan kaagad sa pre-trial. They were requesting na ito ay markahan, may reservation siguro sila sa markings, at i-present sa trial proper ng Senate proceedings. Ang problema lang dito, mula sa simula, walang link itong mga tax records doon sa complaints ng dalawang grupo na nag-file ng impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So ngayon, paano mo ma-justify ang subpoena na hinihingi nitong prosecution panel sa Senado para mapayagan ang pagbukas nitong tax records? Remember also that the tax records are protected by the Data Privacy Act, hindi lang ng Article 270 ng National Internal Revenue Code. So hindi po ito basta-basta. This is a very serious matter which can even be questioned before the Supreme Court in a proper proceeding or petition. So yan ang problema ng House. Hindi sa depensa ang problema. The defense is just doing their work. But the House panel has committed a grave error or a mistake right from the start. Kaya ngayon medyo sila, in estoppel sila. Their action can be questioned now. At saka, if you scrutinize the articles of impeachment nila, very defective. Kasi walang masiyahan yung articles of impeachment dahil hindi naman covered ng ill-gotten wealth allegation na wala naman doon sa articles of, doon sa complaint na pinail ng dalawang grupo way back doon sa House Committee on Justice. So, one defect leads to another and one void proceeding leads to another. Yun ang problema ngayon dito.
And the Vice President can always question that in a proper petition before the Supreme Court. Opo. Yung tax records ay kasama po doon yung kanyang asawa, ang asawa po ng Vice Presidente, attorney. Para nga daw sa Article 2, yung unexplained wealth na sinasabi po doon sa Articles of Impeachment. At tinutulan nga ng depensa, sabi, ang argumento ay walang kinalaman doon ang tax records ng asawa sa panunungkulan ng Vice Presidente. Pwede ba niyong maipaliwanag yan para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Remember, Attorney Manscarpio is not a public officer. Neither is he an impeachable officer. Ang public officer at impeachable officer lamang, para sa kaalaman ng lahat, ay si Vice President Sara Duterte. So ngayon, paano ma-justify ng prosecution panel ng House yung paghingi nila ng subpoena na magko-cover doon sa mga tax records ni Attorney Manscarpio? Bawal yan. Because he is not under trial. He is not an impeachable officer. So walang basehan. Second, ay yung privacy ni Attorney Manscarpio will be violated here. Remember, sabi ko nga, protected din ito ng Data Privacy Act aside from Article 270 of the National Internal Revenue Code. So, masyadong blatant and brazen itong House panel. They do not really know what they are doing. Medyo kulang sila sa eksperyensya. In fact, meron pang lumabas na istorya na ang gumagawa ng trabaho nila doon sa pre-trial, ang private prosecutors, which is in violation of the Constitution and the rules. Hindi pwede ang private prosecutors ang gumawa ng lahat ng trabaho ng House panel. They are there only to assist. Jade and Admar, ako naman hindi ako nagtataas ng bangko. I serve as a volunteer counsel sa prosecution sa Corona impeachment. At ako ang in charge for the volunteer private prosecutors group doon sa pre-trial. Pero yung pre-trial headed by our public prosecutor who is a congressman. Inassist ko lang siya doon. Because you cannot take the role of lead prosecutor if you are just a private volunteer prosecutor. Bawal po yan. Kung totoo yun, another blunder yan na nangyari dyan sa pre-trial conference. Opo, at kinuwestiyon nga ng depensa at baga may tangkang tangkang ipatanggal bilang ebidensya yung SALN ng Vice Presidente, attorney. So maaari po yun dahil sa nakikita po niyo hindi po ganoon kabigat yung ebidensya na yan para po sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi lang yun. Yung SALN na yan covers periods na hindi pa siya impeachable officer. For example, ng vice mayor siya. So anong connection dyan sa impeachment proceeding? Di ba? So yan ang isang malaking katanungan ngayon kung pwedeng payagan yan. And other objections that are valid na ni-raise na ng depensa sa pre-trial conference at sa kanilang answer at kautela. Opo. At maaari ho ba pag ako sakali bang papaboran, pabubuksan nga ng Senate Impeachment Court yung kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente, automatic ho ba yun? Talagang maging ebidensya na ng House Prosecution Panel? Well, the Vice President can always question that in a petition for certiorari and prohibition with temporary restraining order sa kataas-taasang hukuman. Nangyari yan sa Corona impeachment wherein some bank records were blocked through a TRO issued by the Supreme Court. So hindi po yan automatic na akala natin kung mag-request yung House panel ay pwedeng pagbigyan na lang. Kung pagbigyan ng Senate sitting as an impeachment court na walang basehan or in violation of the Constitution, the rules and the laws, including yung Data Privacy Act, ang NIRC, and even yung rights ng private persons dito like Attorney Manscarpio na hindi naman impeachable officer, pwede yan harangin ng Korte Suprema because that is also part of the rule of law. Opo. Paano ho niyo tinitingnan ang dami po ng mga ebidensya, dokumentong dala ng House Prosecution Panel laban po sa Vice Presidente? Well, they can always produce voluminous
records, voluminous documents na wala namang connection sa kanilang articles of impeachment at hindi naman ibig sabihin na lahat yan ay magiging relevant because probably optics lang yan. In fact, karamihan dyan ay inadapt pa ng depensa as part of their evidence. You know, sa experience ko as a trial lawyer before, pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit o pwedeng gamitin laban sa kanila yon. And that severely weakens the case like in this particular proceeding. So, halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila or ni-request nila ay inadapt ng depensa. So, ibig sabihin, their case is really very weak. Opo, at sapat ho ba yung panahon para sa pagmamarka doon po sa mga ebidensya na yan? Dami pong ebidensya. Well, it takes a lot of time. Kung isang araw, 2 araw, baka hindi sapat. Kung marami, hindi pa yan ebidensya, Jade at Mara, exhibits lang ang tawag namin dyan. Just to be very clear, para malaman ng ating mga mamayan na kung magdala ka ng sako-sako or karton-karton or mali-malitang papel, ebidensya na yan. It can only be considered evidence kung properly admitted in accordance with the rules of evidence and the rules of procedure ng Senado sitting as an impeachment court. So it does not follow, kasi possible na puro lang scrap of paper yan. Opo, linawin ko lang. Ang matatawag mo lang itong mga dokumentong itong ebidensya during during trial na ng Vice Presidente? Yes. Tapos kailangan may ruling. Hindi lang basta na-present. Kasi kung walang ruling na ina-admit yan as part of the evidence, hindi yan evidence. Yun ang difference between a paper, a document, or a real evidence. Maraming klaseng evidence sa Jade and Admar. We have the so-called documentary evidence, testimonial evidence, real evidence. Yung mga papel na yan, they may kasi hindi pa naman ni rule yan. They may fall under documentary. Tapos yung mga testigo may fall under testimonial, depende sa kanilang purpose, no, in presenting them. Tapos mayroon kasi mga witnesses na pinipresent just to identify, up to there lang ang kanilang role. Hindi talaga sila nag-testify extensively. So, but that falls under testimonial. And real evidence like for example a gun weapon or a knife in a crime, yan, real evidence ang tawag dyan. Or yung pera ng mali-malitang kickbacks, yan, real evidence ang tawag dyan. Opo. Pero pag i-extend pa po yung pre-trial conference dahil nga ay hindi pa halos lahat ata o lahat ay namamarkahan, attorney, yung mga exhibits po nilang dala, yung mga dokumento dala laban po sa Vice Presidente, ay kayo pabor din na i-extend muna yung mga araw bago po sa paglilitis ng impeachment po ng Vice Presidente? Dapat lang. Saka hindi lang marking ang kinakover ng pre-trial, Jade at Admar. Simplification of issues. For example, yung mga objections, kinakover yan. Tapos yung mga grounds for dismissal, kinakover yan. And then yung stipulation of facts, covered yan ng pre-trial conference. So ang pre-trial conference ay malawak po and it takes time. Hindi pwede 1-2 araw lang kung sakaling maraming papel, maraming so-called evidence na hindi pa namang evidence, preliminarily na gustong markahan. Pero maaari ho ba yung magdulot ng delay doon sa impeachment trial mismo ng Vice Presidente? Hindi naman delay yan because that's really part of the proceedings. Hindi naman pwede na bilisan mo lang and then you will sacrifice also justice and you will sacrifice the process just because you are in a hurry. Hindi pwede yan. Parte talaga siya ng proceeding. Yung trial na sinasabi, that is just one stage. Bago ka umabot sa trial, kailangan yung pre-trial ay hinog na at tapos na. Otherwise, you go back to pre-trial. You cannot proceed with trial because may problema ka. May mga matters na hindi na-cover doon sa pre-trial. Kaya yung pre-trial is very crucial
Pag void ang pre-trial or hindi tama, you cannot proceed to trial. Kahit sabihin mo, mati-delay, anong kasalanan ngayon ng publiko dyan? Anong kasalanan ng depensa kung nag-misfire yung prosecution panel o mali yung pag-handle ng Senate court dyan sa proceeding. So sometimes the matter is legal, sometimes it is factual, sometimes it is mixed. So hindi po pwedeng baliwalain yung pre-trial dahil sasabihin mo lang, madidelay yung trial, kailangan bilisan. No. Otherwise yung trial mo, mapeperwisyo yan and it becomes void. Opo. Pero attorney, during pre-trial o during trial na mismo, maaari ho bang magpresenta ng mga tinatawag na surprise witness o evidence kahit hindi pa ipresenta ngayon sa pre-trial conference? Maaari ho ba yun? Bawal ang surprises. Sa pre-trial ngayon, base sa rules ng Korte Suprema, no, na inadapt naman ng Senate Impeachment Court kasi ano yan, suppletory ang application ng rules of court sa impeachment. Yung surprises bawal na. Wala na yung bigla na lang merong susulpot na papel or dokumento or witness. Bawal yan because it violates due process. In fact, in-emphasize yung rule in many cases, including yung Duterte versus House of Representatives, wherein the Supreme Court really emphasized the need for observance of due process even in impeachment. Kasi with more reason na dapat protektahan yung respondent because the respondent is like an accused in a criminal proceeding na he or she will be facing the full might of the House panel. Kung foul ang ginawa ng House, mali yung kanilang mga paggamit ng mga ebidensya or they involved in witch hunting, surprises, hindi yan consistent with the tenets of due process and therefore violates the right or rights of the respondent and may even void the entire proceedings. Opo. At during pre-trial conference ba, bagamat ito itinatanggi na po ng nasa House Prosecution Panel kasi at naging viral po kasi naging usap-usapan yung katagang kinain ng buhay yung isa po sa mga nasa prosecution o baga nalamangan ng depensa yung prosecution during the pre-trial conference. Kung totoo hindi, attorney, pero para lang din ma-picture out natin, maaari ho bang magkaroon ng gano'n na nalamangan mo yung prosecution, nalamangan ng depensa ang prosecution during pag-debate ba o argumento during the pre-trial conference? Nangyayari yan. Siyempre, legal battle yan eh. It's a battle of the minds and tactics. Nangyayari yan sa experience ko. Pero sa impeachment, hindi nangyari sa akin because one, nasa prosecution side ako and then nanalo kami doon sa bote sa impeachment. Doon naman sa corona, nanalo din kami sa impeachment proceeding na yon, na convict. Although may mga tragic din yon, mga issues, no? Which I don't want to divulge anymore. Tapos, nung nasa pre-trial ako, hindi naman ako kinain at saka yung aming lead prosecutor, public prosecutor, kongresista, ng depensa kasi balanse. Balanse kasi at saka we were very respectful of each other. So magkakaling yung depensa sa corona impeachment. Pero because very, very respectful ang parehas na grupo, parehas na side, at saka may proper decorum, hindi nangyari yan sa amin. Walang lamangan. Just a fair exchange of legal tactics and arguments. Ewan ko lang dito, I don't want to speculate kasi wala naman tayo doon. Parang chismis lang yan na lumabas or speculation. Kung nangyari man yan, di problema na yan ng isang side. Maybe they are not prepared. So, posibleng nangyari. Nangyayari yan na Jaden Atmar. Natural yan in a legal battle. Opo. Ano naman po ang tingin ninyo sa komposisyon ng mga abogado ng depensa ni VP Sara Duterte kumpara mo dito sa nasa House Prosecution Panel? Alam mo, hindi naman natin dinadown na. Pero, seasoned and veteran defense lawyers and litigators itong dito sa side ng depensa. Yung Fortun Narbasa
etc. law office ay matagal na isa sa mga magaling na law firm sa Pilipinas. Although marami naman, pero isa na yan. And secondly, yung kanilang mga abogado dyan ay magagaling din base sa aking nakita profile nila. But of course, the real test is in the actual proceedings, no? Hindi lang sa biodata or sa curriculum vitae. Kasi may mga instances na ganyan na masyadong maganda yung curriculum vitae or biodata. Pagdating sa actual practice, medyo nangangamatis. Pero dito naman sa nangyari, sa tingin ko, in good hands si VP Sara Duterte kasi magagaling yung mga kinuha niyang defense counsels. At saka bihasa, they are veterans, marami silang mga experience sa court litigation. Kaya na-apply nila dito as against the House Prosecution Panel na karamihan naman, if not all, mga politiko. Marami sa kanila dyan, chuchuwawa lang, kibitzers, hindi naman sila lawyers. Lalong-lalo na yung mga spokespersons. Pero yung sa panel, mga lawyers, ang problema, walang practice na extensive. Tapos, politiko na sila, wala na sila sa yung mindset ng isang litigator. Kaya madedehado sila dito. Kaya siguro kumuha sila ng private prosecutors. But what can the private prosecutors do? Very limited. Kasi ang kanila, more or less, advice. Hindi sila pwede mag-interfere because wala silang personality except to assist. Yun lang ang role ng private prosecutors. Hindi sila pwede pumorma dito compared to the defense counsels na sila talaga ang babangga dito sa House Prosecution Panel. Opo. Linawin ko lamang po, Attorney, dahil siyempre marami ding mga nasa kabila. Mga kritiko po ng VP Sara Duterte, nagsasabing absent po siya during pre-trial, parang absent na naman po ngayong araw na. Parang ganun po yung mga argumento, mga naratibo po laban po kay Vice Presidente. Required ho ba talagang si VP Sara Duterte na maging present po kahit sa pre-trial o kailan ba siya dapat maging present sa impeachment? Alam mo, unlike in civil proceedings or in criminal proceedings, na usually pag pre-trial required, no? Unless meron kang special power of attorney and justified yung absence mo. Sa impeachment kasi hindi required. That's the general rule. Hindi required ang respondent mag-appear sa pre-trial and in the trial proper. So, yun po ang dapat intindihin or maintindi ng ating mga mamayan. So, I would like to really explain this sa Tagalog. Sa impeachment po, ang general rule ay hindi po required na mag-appear ang respondent sa impeachment proceeding, whether siya ay presidente facing impeachment or vice president facing impeachment, etc. Kasi nasa rules po yun, nasa constitution din po yun, karapatan po niya hindi mag-appear. Hindi po yan nagbabadya ng pag-isnab or walang respeto, kawalan ng respeto sa proceeding. But that is a right guaranteed by the Constitution and she is just exercising her precious right. Tama lang po ang Vice Presidente na hindi mag-appear dyan. Kasi ang tendency dyan, dahil sa mga ginagawa ng House panel, ginagamit nila ang proceeding para sa chismis. May mga propaganda lumalabas na hindi naman konektado doon sa kanilang theory of the case. So, sinisiraan nilang Vice Presidente. So, why will the Vice President give them that opportunity para to mock her, to label her as this and that na hindi naman kailangan dahil legal naman and political ang proceedings, bakit naman siya pupunta na meron naman siyang karapatan na hindi mag-attend because that is a right guaranteed by the Constitution. And normally, ang mga respondents sa impeachment, hindi yan nag-appear. Although, doon sa Bautista impeachment namin, nag-appear si impeached Chief Justice Andres Bautista. And then doon naman sa Corona impeachment, nag-appear si the late Chief Justice Renato Corona. Pero depende po yan sa respondent. Kung ayaw niya, karapatan po niya yan. Hindi yan violation ng rules. Opo. Pero maaari ho bang isumpina, may subpoena power ho ba ang Senate Impeachment Court at pilitin po ang respondent na dumalo sa paglilitis? Hindi pwede yan kasi right nga yan na to appear. So you cannot subpoena.
Because Okay. that will be unconstitutional. Invalid po ang subpoena. Pag pinuwersa mo yung respondent mag-appear kung ayaw niya. Kasi pag right yan, guaranteed by the Constitution and by the rules, hindi mo pwedeng isubpoena. Opo. Okay, so yan po ang klaro. Opo. Pwede ho bang mapahaba itong impeachment trial ni VP Sara, attorney? Well, sa akin lang, hindi dapat pahabain. Dapat nga yan, i-dismiss na eh. Remember, there is a pending motion to dismiss filed by the defense. Kinwestiyon nila ang validity or legality ng articles of impeachment. Kasi may mga proceedings nga na void eh. So, yan ang dapat i-resolve ng House. I mean, ng Senate, sitting as an impeachment court, bago ang trial. Kasi that is a matter that precedes the trial eh. So, dapat ma-resolve muna yan. Ano, i-dismiss ba nila? I-grant ba nila yung motion to dismiss o hindi? Because if that is denied, merong right ang depensa mag-file ng motion for reconsideration. And after that, they can even bring that to the Supreme Court. So, hindi yan basta-basta na dire-diretso sa trial na walang mga incidents na i-resolve muna. Like itong motion to dismiss ng depensa. Dapat ma-resolve muna ito. Hindi ito pwede na i-set aside mo tapos mag-trial ka. Bawal yan. Opo. Doon sa issue ng kung sino ang dapat mamuno sa impeachment trial, yung Senate President po ba Yeah. o kahit sino ho sa mga senador? Dahil may panukala o suggestion nga na posible pong si Senator Chis Escudero ang itatalaga bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court. Alam mo, nung lumabas yan, natawa na lang ako eh. Kasi ang Constitution is very clear na. When the President is on trial, the Chief Justice shall be the presiding officer. All other impeachable officers, like the Vice President, the Ombudsman, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, lahat yan ang Senate President shall be the presiding officer. At wala po yan ifs and buts. Walang instance na pwedeng i-delegate ng Senate President as presiding officer yung kanyang function sa ibang senador, judges, or judge. Bawal po yan. That's a very crucial issue kasi pag ginawa yan ni Senador Sherwin Gatchalian, void na kagad ang proceeding. Lahat yan, from start to finish, wala na yan. So, hindi pwedeng ilipat ang function kay Senador Chis Escudero. And Chis Escudero knows that being a lawyer. Alam niya yan. And I don't think so he will do that because if he does that, then he's helping the defense dahil magiging void ang proceeding. And to me, that's a blessing in disguise kung i-insist nila eh. Kasi the Vice President can ignore the proceeding and even walk out and question the proceeding before the Supreme Court. Opo. At doon naman sa issue naman ng bilangan para ma-convict, no? O bilang para ma-convict nga si VP Sara Duterte. Ngayon ay dalawa po sa mga senador ang wala po doon sa Senado. Isa po siya dahil nakakulong nga itong si Senator Jingo Estrada at hindi natin alam kung saan pa si Senator Bato de la Rosa. At may mga nakaamba pang mga reklamo o kaso yung ilan pa sa mga senador, lalo na dito po sa minority po, sa tinatawag po nating Cayetano Black attorney. Pwede ho ba, umaari ho bang mag-decide yung Senado kung sino lamang o ilan lamang ang pwedeng boto kailangan para po sa conviction kay VP Sara Duterte? Alam mo, pag impeachment proceeding, ang batas na nag-apply dyan, hindi yung gusto ng mga senador or ilang senador, kundi ang Constitution. And Article 11 of the Constitution is very clear. To secure conviction, you need 2/3 vote of the Senate. When you say of the Senate, you are talking of a 24-member Senate. Hindi yung physical number of senators present. So, 2/3 of 24, 2 times 24, 48, divided by 3 equals 16. At that number cannot be lowered. That's the number required for conviction. And Senator Lacson and the others who are not lawyers even,
cannot insist on that na pwede nilang babain. Hindi sila magde-decide niyan, kundi ang Constitution. Kahit pa Senate sitting as an impeachment court, hindi ibig sabihin na sila ay ay susunod sa law of the jungle. They follow the Constitution still. With more reason, they should follow the Constitution. Otherwise, void na naman ang kanilang proceeding, and that will be a blessing in disguise for Vice President Sara Duterte. She can disregard the ruling, question the matter before the Supreme Court, and she will win. Klaro yan. In fact, as early as 2016, retired Chief Justice Davide, renowned constitutionalist at sumulat ng 1987 Constitution, was very emphatic. 2/3 of 24 is 16 at hindi pwedeng babain yan to 15, 14, or 13 na gusto ni Lacson. Klaro po yan. And ako naman bilang lawyer na nagsilbi sa mga impeachment proceedings, hindi naman tayo nagmamagaling, no? Pero even if you will survey ang mga abogado, karamihan yan magsabi sa if not all, 16 yan, hindi pwedeng babain. That's very clear. And we have to follow the Constitution dahil yan po ang rule, ang law na mag-prevail, hindi yung opinion ni Lacson or ng ibang senador na wala namang alam sa batas. With all due respect. Opo. July 6 na po, huli na lang. July 6 na pong ang nakatakdang araw para po sa paglilitis ni VP Sara Duterte. Hinggil nga dito sa kanyang impeachment case. Maybe, Jay, that is just preliminary. No? Pwedeng i-move yan because sabi ko nga, wala pa silang resolution doon sa motion to dismiss. Kung wala pang resolution or decision doon sa motion to dismiss na inihain ng depensa, hindi sila pwedeng mag-proceed to trial. Pero dahil otherwise, if they will insist without ruling on the motion to dismiss, that will void the proceeding. And that will be another blessing in disguise. Why? Kasi ebidensya na naman yan ng illegality of the proceedings which can be questioned in a proper petition before the Supreme Court. So you see, every mistake, every blunder that the Senate will commit will reflect back on them. Babalik lang yan sa kanila. It will just boomerang. So they should be careful kasi hindi po yan political matter lang. Much of impeachment is legal and constitutional. Opo, at dahil nga may impeachment trial na si VP Sara Duterte, dapat mag-focus na lang daw dito sa impeachment, sabi ng ilang mambabatas, at dapat mag-move on na sa flood control scandal. Yan, very Paul yan. Just because some of the members of the House panel are implicated dyan sa flood control anomaly at sa kamali-malitang kickbacks na napakalaking amount involved, yan ang sinasabi nila. No, with more reason na dapat i-pursue natin yung flood control investigation at maleta delivery scheme investigation. Pera ng taong bayan yan, walang kinalaman sa impeachment. Hindi po yan connected. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Well, I would like to use this time to also condole with the victims ng school shooting sa Tacloban. Masakit ang loob ko because I used to serve as counsel for the DSWD before and then tinatalakay namin yan na nagsiseminar ako ng Juvenile Justice and Welfare Act. I'm very sad na nangyari ito. Sana the government, through the DepEd and other agencies, ay maging more strict dito sa security at mag-adapt ng mga measures sa eskwelahan para maprotektahan ang ating mga anak dyan sa public school system against any possible attacks and bullying at itong mga shooting na ito na karumal-dumal at sana hindi nangyari sa ating bansa.